Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Isen Almuninya ng CRC Kalangay Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang TMSL. Ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos ngayong umaga ay matutunghayan po natin ang ating teksto sa aklat ng Joshua chapter 10 verse 7 na may pamagat na The Defeat of Southern Kings of Canaan. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa natatangi po at banal na pangalan na yung anak na si Kristo Jesus at sa gabay po ng banal na Espiritu Santo, pinupuri, dinadakila at pinasasalamatan ka po namin sa umagang ito. Salamat po sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Salamat po sa pribilehiyo o pagkakataong ito na pakapag-aral kami na iyong salita. Hinihiling po namin na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral at bigyan ng karunungan at kaalaman upang ganap naming maunawaan ang mensaheng tatalakayin ngayong araw na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan ay The Defeat of Southern Kings of Canaan na matatagpuan po natin sa aklat ng Joshua chapter 10 verse 7. Ang ating pong verse ay bahagi po ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Israel kung saan si Joshua bilang pinuno ng mga Israelita ay tumugon sa panawagan ng mga tulong ng Gibeonita laban sa 5 haring Amorita na nagsanib pwersa upang sila'y salakayin. Bagamat nilinglang ng Gibeonita si Joshua upang makipagtipan sa kanila, hindi tinalikuran ni Joshua ang kanyang pananagutan. Sa halip, agad siyang kumilos kasama ang buong hukbo ng Israel at mga piniling mandirigma upang ipagtanggol ang mga Gibeonita. Makikita din po natin ang tapang at pananagutan at katapatan ni Joshua bilang isang leader. Bagaman pwede niyang ipagwalang bahala ang Gibeonita dahil sa panlilinglang nito, pinili niyang panindigan ang kanilang kasunduan sapagkat para sa kanya ang pangako ay isang sagradong bagay, lalong-lalo na kung ito'y ginagawa sa harapan ng Diyos. Bukod pa dito, handang kumilos si Joshua hindi lamang bilang isang pinunong militar, kundi bilang isang lingkod ng Diyos na tapat sa kanyang mga utos. Tinuturoan po tayo na maging tapat sa ating pananampalataya at mga pangako kahit na nahaharap sa pagsubok at ipaglaban ang katuwiran. Reminder din po na ang kahalagahan ng pananalig sa Diyos kapag tayo po ay tinatawag upang gumawa ng tama sapagkat ang Diyos nga po ang nagbibigay ng tagumpay sa mga tapat sa Kanya. Muli, paalaala po sa atin, kumilos po tayo ng may pananampalataya, tapang at katapatan, mga katangay ang mahalaga, hindi lamang sa pakikipagdigma sa araw-araw nating pamumuhay ng isang tunay na mananampalataya. Ang Joshua chapter 10 verse 7 po ay nagtuturo po ng kahalagahan ng katapatan, mabilis na tugon ng pagkakaisa at pag-asa mula sa Diyos sa pagharap sa hamon ng buhay. Ang aral nga po nito sa atin bilang isang Kristiyano ay ang pagiging tapat po tayo sa kasunduan katulad nga po ni Joshua na nagtuturo ng kahalagahan ng pagiging tapat sa mga pangako kahit na ito'y mahirap. Matutunan din po natin ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng iba na may paglilingkod at pagmamalasakit. Mahalaga rin po ang pagkakaisa at pagtugon at pagtutulungan. Lalo pong higit ay ang pagkakaroon ng pag-asa mula sa Diyos na nagpapaalaala na ang ating pong lakas ay nagmula sa Diyos. Sa personal na buhay po natin, maging tapat po tayo sa ating mga pangako at responsibilidad, tumugon sa pangangailangan at tumulong sa oras ng kagipitan ng iba. Suportahan po ang pamilya at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Maging kabahagi po tayo sa paglutas ng problema sa ating komunidad at sa ating buhay espiritual. Palagi po tayong magnalangin at magtiwala sa Diyos. Alalahanin po natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay at maging tapat tayo sa ating buhay pananampalataya. At sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe na aming narinig at napag-aralan. Salamat po sa kapahayagan ng iyong salita. Dalangin ko po na ito'y tumimo sa aming puso, isipan at magsilbing gabay sa pang-araw-araw
naming buhay. Tulungan mo po kami na pahalagan ka at piliin gaya ng pagpapahalaga at pagpili mo sa amin. Tulungan niyo po kami katulad ni Josue na tumupad at maging tapat sa kasunduan at pangako. Lagyan mo rin po ang aming puso ng pag-ibig at pagmamalasakit para sa aming kapwa. Magkaroon po kami ng pusong tapat sa aming pananampalataya. Ang lahat pong ito ay aking isinasamo at dinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po at mapalad po tayo na nakabahagi ng programang ito, ang TMSL, Tinapay Mula sa Langit. Ina-encourage po ang bawat isa na patuloy suportahan at subaybayan ang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw na dating debosyon sa salita ng Diyos tuwing alas 5:30 ng umaga. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. To God be all the glory.